Tarantang tanong ni Divine sa kapatid niya. 3 months na itong tiyan ko. Ano ba yan? Ba't hindi ka nag-iingat? Bulyaw sa kanya ng bunso niyang kapatid. Anong gusto mo ipalaglag ko itong dinadala ko? Ikaw na lang kaya magdala nito? Gaga ka ba? Wala akong sinabi na ipakuha mo yan. May takot din naman ako sa Diyos ano? Paano na yan? Paano na yung trabaho mo? Hindi ko alam pero habang hindi pa halata itong tiyan ko, magtatrabaho na lang muna ako. Ay, o siya sige. Pero pag nahirapan ka ng kumilos, kailangan mo nang huminto. Hindi pwedeng habang buhay kang magtatrabaho. Salamat, Divine. Niyakap lang ni Divine ang kapatid niya. 2 na lang sila sa mundong to dahil patay na ang magulang nila. Matanda rin ng 1 taon si Samantha sa kapatid, kaya't ayaw nang mag-ate ni Divine sa kanya. Ano, kaya pa ba? Nasa restaurant na sila. Parehas kasi silang waitress doon. Kaya pa, don't worry. Okay, sabihin mo lang kung hindi mo na kaya para makapagpahinga ka naman. Tumangulang si Samantha sa kapatid at kaagad na siyang bumalik sa trabaho. Natapos ang buong maghapon ng 2 na parehas silang pagod. Kaya't pagdating sa inuupahan nilang apartment, ay parehong sumalampak ang 2 sa sofa. Ay, ang hirap talagang maging mahirap ano? Ani Divine. Hayaan mo, maghahanap ako ng afam na siyang bubuhay sa atin. Biro ni Samantha. Tumigil ka nga riyan, butete ka na nga naghahanap ka pa ba ng afam? Sita kagad ni Divine kay Samantha. Bakit? Bawal na bang maghanap ng afam ang may anak na? Uso na yun ngayon, 'di ba? Malay mo maka-jackpot ako ng mayaman di gumanda ng buhay natin at hindi na tayo palaging pagod. Ewan ko sa'yo kung ano-ano na lang yung pumapasok sa utak mo. Itulog na lang natin to baka mapanaginipan ko ng afam ko. Natatawang sabi ni Samantha sa kapatid. Naiiling na lang si Divine na pinagmamasa ng papalayong kapatid niya. Nabuntis na nga, baliw pa rin. Ay! Anya saka tinungo na rin ang kanyang kwarto. Sa nagdaang mga araw ay medyo nahirapan si Samantha dahil palaging may gusto siyang kainin pero hindi naman niya mawari kung ano. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Divine nang makitang nakabihi si Samantha. Sa merkado, sasama ka? Hindi na, magluluto na lang ako ng pananghalian natin. Okay. Umalis na si Samantha. Pagdating niya sa merkado ay matagal bago niya nahanap ang gusto niyang bilhin. Manang, 1 kilo po nito. Hindi iyan nabibili ng 1 kilo lang iha. Napakamot sa kanyang ulo si Samantha na nakatingin sa tindera. Magkano po bang isa niyan at pwede po bang tumawad? I'll buy this one. Parehong napaangat ng tingin si Samantha at ang tindera nang magsalita ang isang matangkad na lalaki. Ah, sir, pasensya na pero akong nauna dyan. Kaya't wag kang mga agaw nang hindi ikaw ang nakauna. Baka karmahin ka. Anya sa lalaki. Napangisi si Briggs na pinagmasdan ng babae. Nang mapansin niya ang suot nito ay nangunot ang noon niya. Are you pregnant? Tanong niya sa kaharap na babae. Ano ba sa tingin mo? Masungit niyang anya. Iha, eto ng guyabano mo. 20 na lang yan at baka makunan ka pa. Salamat po. Binayaran ni Samantha ang guyabano at iniwan ang 2 taong nakatingin sa kanya. Hindi alam ni Samantha kung bakit siya naiilang sa lalaki. Gwapo naman to pero kung makatingin to sa kanya, para bang kinikilala nito kung sino ba siya. Oh, ba't ngayon ka lang? Asan na yung pinabili ko? Wala sa sariling itinaas ni Briggs ang hawak niyang plastic kung saan nakalagay ang ipinabili ng kanyang kapatid. Salamat dito. Ngumiti lang si Briggs at iniwan ang ate niya. Kahit nakahiga sa kanyang kama, ay hindi maiwasan ni Briggs na isipin ng babae sa merkado. Para kasing nakita na niya ito, pero hindi lang niya matandaan kung saan. Mabilis pang lumipas sa mga araw, naging mga buwan. Kasalukuyan nang nasa ospital si Samantha kasama ang kapatid niya. Nagle-labor na kasi siya kaya mabilis siyang dinala doon ni Divine. Makalipas ang 1 oras, ay lumabas na ang doktor na nagpaanak kay Samantha. Kamusta na po ang kapatid ko, Dok? Kaagad na tanong ni Divine sa doktor. Okay na siya, miss. Normal naman ang panganganak niya. At ililipat na siya ng silid matapos siyang linisan. Ani ng doktor. Maraming salamat po.
You're welcome, miss. Nang mailipat na ng kwarto si Samantha, ay nakangiting pinagmasdan ni Divine ang pamangkin niya. San kaya nagmana itong anak mo, Sam? Ang gwapo kahit bata pa lang. Halatang habulin ng mga babayang anak mo. Namamanghang sabi ni Divine. Oo nga eh, siguro nga kamukha niya ang kanyang ama. Pero wag na nating isipin kung sinong ama niyan. Dahil kahit ako hindi ko alam kung sinong lalaking yun. Malungkot na tumango si Divine sa kapatid niya. Kahit naman siyang nasa kalagayan ng kapatid, ay hindi na niya hahanapin kung sinong ama ng anak niya. Dahil malabong makilala pa niya ito. After 3 years. Sigurado ka bang ikaw ang magtatrabaho? Kumuha na lang kaya tayo ng yaya niya. Ayoko, baka kasi makakuha tayo ng nananakit ng bata eh. Magiging kawawa pa yung anak ko. Tutol kagad ni Samantha sa kanyang kapatid. Ikaw ang bahala, may punto ka naman eh. Basta't huwag mong kalilimutan ng load ko ah. Alam mo naman yan ang buhay ko. Naiiling na lang si Samantha. Mahilig kasing manood ng K-drama ang kapatid. Kaya't gano'n na lang ito kung mag-demand ng load sa kanya. Dumating na ang araw na pinakahihintay niya. Nasa harap na siya ng isang napakataas na building. Para sa anak ko, gagawin kong lahat maging maayos lang ang buhay mo anak. Ani Samantha sa sarili niya. Mabuti naman at nandito ka na. Akala ko hindi ka natutuloy eh. Salubong kagad sa kanya ng kaibigan niya. Ito kasi ang nagrekomenda sa kanya na magtrabaho doon. Pasensya ka na, traffic eh. Kaya medyo ako natagalan. Hinging paumanhin niya rito. O siya, mamaya nang daldalan natin. Alika na. Hinila na ni Venus ang kaibigan at isinakay sa elevator. Napadpad sila sa 20th floor kung saan nandoon ang opisina ng magiging boss niya. Pagtapat nila sa isang salamin na pinto ay kaagad na pumasok sila ron. Good morning po Sir Briggs. Ito na po ang kaibigan ko na sinasabi kong gusto mag-apply bilang assistant mo. Napaangat ng tingin si Briggs sa kanyang sekretarya. At nang mabaling sa isang babae ang tingin niya ay tumagal doon ang tingin niya na ikinabahala naman ni Samantha. Dala mo ba ang resume mo? Opo sir. Kaagad na sagot ni Samantha. Para siyang nataranta nang maalala kung saan nga ba niya nakita ang lalaki. Eto na po yung resume niya, sir. Mabilis na binuklat ni Briggs ang hawak niyang folder, kung saan nakalagay ang profile ng dalaga. Nang mag-angat siya ng tingin, ay tumango siya sa kanyang sekretarya. Pwede na siyang mag-umpisa ngayon. Parang nabunutan ng tinik si Samantha nang marinig ang sinabi ng boss ng kaibigan niya. Isa lang ang ayaw ko sa assistant ko, Mr. Elba. Ang inaakit ako. Trabaho ang ipinunta mo rito kaya't ingatan mo sanang tiwala ko sa'yo. Prangkang sabi nito kay Samantha. Opo sir, makakaasa po kayo na hindi yan ang ipinunta ko rito. Pangako niya sa kanyang boss. Good, mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Itinuro na ni Venus ang lahat na dapat niyang gawin. Saka siya nito iniwan sa opisina ng boss nila. Marunong ka bang magtimpla ng kape? Konti lang po sir. Anya, hindi na siya nagtanong kung iinom ba ito ng kape. Kaagad nang nagtimpla si Samantha at dinala sa boss niya. Coffee niyo po sir. Kaagad na naamoy ni Briggs ang mabangong halimuyak na galing sa kape na tinimpla ng assistant niya. Nang tikman niya ito, ay kaagad na nagustuhan niya ang timplada ng dalaga. Ito ang gusto ko sa kape. Mabuti naman at nakuha mo agad ang gusto kong timpla. Salamat po sir. Pasasalamat niya sa boss niya. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Kaagad namang tumalima si Samantha at bumalik na sa desk niya. Pagsapit ng hapon, ay nagpaalam na si Samantha na mauna na siyang umalis. Kaagad naman siyang tinanguan ni Briggs. Kamusta ang trabaho mo? Kaagad na tanong ni Venus ang makalabas si Samantha sa opisina ng boss nila. Okay naman. Hindi ka ba nahirapan? Umiling si Samantha sa kaibigan niya. Mabuti naman kung ganon. O papano, mauna na ako sa iyo ah. Kita-kits na lang bukas. O sige, salamat ulit. Mama! Kaagad na salubong ni Archie sa kanyang ina. Hello my baby boy. Pinuno niya ng halik ang bilog na pisngi at ang noon nito. Sa kanya ito binuhat. May pasalubong si mama sa'yo. Jaran! Napatalon sa tuwa si Archie nang makita ang hawak ng kanyang ina. Ang ganda! Ano, nagustuhan mo ba?
Opo, ang ganda po eh. Wala bang thank you si Mama? Mabilis na tumingkayad si Archie at ginawaran ng halik ang kanyang ina. Oh, kamusta ang trabaho mo? Okay naman. Mabait ba ang boss mo? Oo, maiksi niyang sagot sa kapatid. Gwapo rin ba? Binatukan ni Samantha ang kapatid niya na ikinatawa nito. Nagtatanong lang eh. Alam kong iba na naman ang dulo niyan. Napakamot na lang si Divine sa kanyang ulo habang nakatingin sa kapatid niya. Pero seryoso Sam, gwapo ba yung boss mo? Bakit ka naman naging interesado sa kanya? Sagutin mo na lang kasi. Ay, oo, gwapo. Ano okay na ba? Nakangiting tagumpay si Divine na nakatingin sa kapatid niya. Gusto pa sana siyang batukan ni Samantha pero mabilis na itong pumunta sa gawin ni Archie na naglalaro. Hindi na namalayan ni Sam ang mga araw. Ilang buwan na pala siya sa trabaho niya. Si Briggs, nasa loob ba? Sabay na napalingon si Venus at Samantha sa babaeng nagsalita. Ano? Bingi ka ba at hindi ka makarinig? Malditang sabi ni Deborah sa sekretarya ni Briggs. May tenga naman ho ako, Ma'am Deb. At narinig po kita. Sadyang maingay ka lang po talaga. Ani Venus. Abay, sumasagot ka na ngayon sa akin. Akmang sasampalin ito ni Deborah nang may pumigil sa kanya. What are you doing? Agad na ibaba ni Deborah ang kamay niya nang marinig ang galit na boses ni Briggs. Ay, eto kasing sekretarya mo, Briggs. Tinatanong ko lang kung nasa loob ka ba. Hindi makasagot agad. Kaya't gusto mo siyang sampalin? Sorry na. Paano kasi? Stop it, Deborah. Kung nandito ka para manggulo sa mga empleyado ko, umalis ka na. No, promise hindi na ako manggugulo. Basta't wag mo lang akong paalisin. Please? Iniwan ni Briggs ang dalaga at pumasok siya sa loob ng opisina niya. Humahangos naman na sumunod si Deborah sa kanya. Girlfriend yun ni sir. Walang may gusto doon na kasama nating mga empleyado sa kanya. Dahil bukod sa masamang ugali nun, mata pobre din yun. Anak mayaman kasi. Ani Venus. Kaya naman pala. Yun na lang ang nasabi ni Samantha. Briggs, pagbigyan mo na ako. Aalis na ako ng bansa pero ni isang beses wala kang panahon sa akin para makasama ako. Nagtatampong sabi ni Deborah sa binata. Alam mo kung gaano ako kabisi, Deborah. Una pa lang sinabi ko na sa'yo na hindi tayo magtatagal kung palagi kang magde-demand sa akin. Konting panahon lang naman ang hinihingi ko sa'yo, Briggs. Bakit ba hindi mo maibigay sa akin yun? Naiiyak nang sabi ni Deborah. Nasasaktan kasi siya sa palagiang pagtanggi ni Briggs sa kanya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Briggs bago nagsalita. Kailangan na siguro nating putulin kung ano man ang namamagitan sa ating dalawa, Deborah. Dahil kahit na anong gawin ko, hindi ko talaga magagawang gampanan ang pagiging boyfriend ko sa'yo. No, Briggs. Hindi tayo maghihiwalay, please. Bawiin mo sinabi mo. Nagmamakaawang sabi ng dalaga sa binata. I'm so sorry, Deborah. Pero pagod na rin ako. Bakit mo ba ito ginagawa? Mahal mo naman ako, hindi ba? Nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan, di ba? Napahagulgol na si Deborah sa harapan ni Briggs. Pero buo na ang pasya ng binata. Tuluyan na niyang pinutol ang namamagitan sa kanila ni Deborah. Dahil alam niyang wala nang patutunguhan ang relasyon nila ng dalaga. Ano? Bakit mo ginawa yun? Wala na rin namang patutunguhan ang relasyon namin. Bro, kilala kita. Alam kong may dahilan kung bakit mo yan ginawa. May nagugustuhan ka ng iba, hindi ba? Kahit anong gawin ko, unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Kahit sa paglalambing niya ay nawawalan na ako ng gana. I don't know kung bakit gano'n na lang nararamdaman ko. Lahat ng pagkasabik at pagmamahal ko sa kanya noon ay naglaho na. Alam mong ugali ni Deborah, bro. Gagawa't gagawa siya ng paraan para bumalik ka lang sa kanya. Malabo nang mangyari yan, bro. Bahala ka. Basta't pinapaalalahanan lang kita, ha? Matapos mag-usap ng magkaibigan, ay nagpaalam na rin si Mike kay Briggs. Mabilis na lumipas sa mga araw. Hindi na nga nagpapakita pa si Deborah kay Briggs.
Kaya ang akala ng lalaki ay tanggap na nito na wala na sila. Sir, ipapaalala ko lang po sa iyong oras ng meeting mo kay Mr. Evangelista. Ngayon ba yun? Anya sa assistant niya. Nawala na kasi sa isip niya ang meeting niya sa malaki nilang kliyente. Opo sir, ngayon po yun. Okay, pakihanda mo na lang mga kakailanganin natin. Opo sir. Bumalik na si Samantha sa desk niya. Sakto naman na tumunog ang kanyang cellphone. Sam! Takot na tawag ni Divine sa kapatid niya. O Divine, bakit? May problema ba? Nag-aalala niyang tanong ng mahimigan sa boses ni Divine ng takot. Si Archie! Ano nangyari? Sabihin mo sa akin kung ano nangyari, Divine. Pumunta ka na lang dito sa ospital. Kaagad na nagpaalam si Samantha sa boss niya na uuwi muna siya. Hindi naman siya pinigilan ni Briggs dahil kita nito kung papaanong mataranta ang dalaga. Sa ilang buwan na pagtatrabaho ni Samantha sa kumpanya ni Briggs, ay alam ng binata na malaki ang naging impact ng dalaga sa kanya. Palagi niyang iniisip kung saan niya ito unang nakita. Feeling niya kasi matagal na niyang nakita ang dalaga, pero hindi niya matandaan kung saan. Isa pa sa nagpapaisip sa kanya ay ang pabango nito. Ang mabangong gamit ng dalaga ay sobrang smooth ang amoy at gustong-gusto niya itong palaging naaamoy. Kung naging babae nga lang siya, siguradong pinaglilihihan na niya ang amoy ng dalaga. Sir, okay ka lang po ba? Saka pa lang nabalik sa ulirat si Briggs nang tawagin siya ng sekretarya niya. Matagal na ba kayong magkaibigan ni Samantha? Sa halip na sagutin ng sekretarya niya, ay iyon ang naitanong niya. Napakamot si Venus sa kanyang noo bago nagsalita. Opo sir, matagal na po, nung waitress pa po siya sa isang restaurant ay magkaibigan na kami noon. May asawa na ba siya? Wala pa po sir, dalaga pa po si Samantha. Pero may boyfriend ba siya? Mandiligaw pa lang po. Kaagad na tumaas ang tingin ni Briggs nang marinig ang sinabi ng sekretarya niya. Are you sure? Yes po sir. Okay, thank you. Makakaalis ka na. Lumabas ng opisina si Venus sa may pagtataka. Ngayon lang kasi nangyari na nagtanong ang boss niya sa isang bagay na hindi naman related sa trabaho niya. Sa ospital kung nasa saan si Samantha at Divine, ay parehas hindi mapakali ang dalawa. Hindi pa kasi lumalabas ang doktor na nag-asikaso kay Archie. Sam, sorry. Hindi ko naman sinasadya eh. Nalingat lang ako saglit, ito nang nangyari sa kanya. Hindi mapakaling sabi ni Divine. Huwag na tayo magsisihan. Wala na tayong magagawa. Ipagdasal na lang natin na sana maging okay ng anak ko. Emosyonal na sabi ni Samantha. Tumagal din ng 1 oras bago lumabas ang doktor na nag-asikaso kay Archie. Kaagad naman tong sinalubong ni Divine at Samantha. Kamusta na pong anak ko, Dok? Kinakabahang tanong ni Samantha. Okay na siya, misis. Mga gasgas lang natamo niya. Mabuti na lang at walang nabali sa buto. Pero kailangan pa rin natin siyang i-x-ray para makasigurado tayo na wala talagang bali sa buto niya. Salamat po, Dok. Maiwan ko na muna kayo. Nakahinga ng maluwag si Samantha at Divine na okay lang si Archie. Akala nila'y kung ano nang nangyari sa bata. Ilang araw lang itinagal ni Archie sa ospital at nakalabas na rin to. Matapos maayos ni Samantha ang bill niya. Ilang araw na hindi nagtatrabaho si Samantha. Nakapagpaalam naman siya sa boss niya kaya naalagaan niya si Archie. Uy Sam, may naghahanap sa'yo sa labas. Balita ni Divine sa kapatid. Kaagad namang nangunot ang noo ng dalaga kung sinong bisita niya. Wala naman akong inaasahan na bisita. At sino namang bibisita sa akin? Anya sa kanyang kapatid. Aba, malay ko sa'yo. Basta ikaw ang hinahanap at kasama niya si Venus. Agad na namilog ang mata ni Samantha nang marinig ang pangalan ng kaibigan. Hindi na nag-abala pa si Samantha na magbihis. Komportable naman siya sa suot niya. Kaya't lumabas na siya mula sa kwarto nila ng anak niya at hinarap na ang kanyang bisita. Sam! Kumaway kagad si Venus nang makita niyang lumabas na ng apartment nila si Samantha. Oh Venus, napadalaw ka. Hello po sir. Nahihiyang bati ni Samantha sa boss niya. Sinabi sa akin ni Venus ang nangyari. Bakit hindi mo sinabi nang matulungan ka namin? Nakakahiya naman po sa inyo sir.
Pero okay naman na po ang anak ko. Mabuti naman kung ganon. Pasok po muna kayo sa loob. Yaya niya sa dalawa. Kaagad naman na sumunod ang mga ito sa kanya sa loob. Inilibot ni Briggs ang tingin niya sa buong apartment. Masikip yun para sa kanya pero hanga siya sa linis noon. Nang magpaalam si Samantha na gagawa lang siya ng snacks, ay nadapo ang tingin niya sa maliit na mesa kung saan may mga frame na nakadisplay. Wala sa sariling tinungo niya ito at kinuha ang isa doon. Nangunot ang noon ni Briggs nang makita ang hugis butterfly na tattoo sa bandang dibdib ni Samantha. Walang kurap na hinaplos yun ni Briggs. Kasabay ng imahinasyon niya ay binalikan niya ang gabing may nakaniig siya sa isang probinsya. Ang ganda naman ng tattoo mo, miss. Kasing ganda mo. Nakangiting puri ng lalaki sa dalaga habang kasayaw ito. Nakasuot lang kasi ng spaghetti ang dalaga na pinarisan niya ng joggers. Gwapo ka nga, bolero ka naman. Natatawang ani ng dalaga habang sumasayaw ito at hindi naman mawala ang tingin ng lalaki sa dalagang nakangiti rin sa kanya. Sir, may problema ba? Takang tanong ni Venus sa boss niya. Mabilis na ibinalik ni Briggs ang hawak niyang frame nang marinig ang sekretarya niya. Wala naman. Ngumiti pa siya ng matamis sa sekretarya niya para maniwala ito. Mag-snacks muna po kayo. Pasensya na kayo At yan lang ang nakayanan ko. Nahihiyang sabi ni Samantha. Okay lang. Kamusta na palang anak mo? Nauutal na tanong ni Briggs. Ayaw niyang mag-assume pero yun ang gusto ng isip niya. Okay naman na po siya. Pwede ko ba siyang makita? I mean, gusto ko lang na personal siyang makamusta. Palusot ng binata. Sige po. Sinamahan ni Samantha si Briggs sa kwarto nito. Nadatnan pa niyang kalalabas lang ni Archie at Divine galing sa banyo. Nang mag-angat ng tingin si Archie ay halos mapaatras si Briggs. Mama! Hello baby. May gustong kumausap sa'yo. Say hi to Sir Briggs. Nakangiting ani ni Samantha sa anak niya. Hi po sir. Magiliw na bati ni Archie sa binata. Hello young man. Lumuhod si Briggs at pumantay sa bata. Muntik pang gumaralgal ang boses ni Briggs habang hawak ang pisngi ng bata. Pilit niyang pinipigilan ang emosyon niya dahil kahit anong pikit niya ay nakikita niyang sarili niya sa batang kaharap. Pwede ba kitang mahag? Opo, nakangiting ani ng bata. Ito na mismo ang yumakap kay Briggs habang ang tatlo ay nakatingin lang sa tagpong yon. Parang mag-amang dalawa sa mga mata nila. Papa! Mahinang bigkas ng bata pero dinig yun ng tatlo. Nagkatinginan pa nga si Venus, Divine at Samantha. Nag-uusap ang mga mata nila pero walang salitang lumalabas sa kanilang bibig. Tahimik lang sila na pinagmamasdan ng dalawang magkayakap. Baby, hindi siyang papa mo. Nakakahiya naman kay sir kung tatawagin mo siyang papa. Pasensya na po sir sa sinabi ng anak ko. Paghinging paumanhin ni Samantha. It's okay. Namiss lang siguro niya ang papa niya. Nasaan ba yung papa niya? Nagkatinginan muli ang tatlo sa tanong ng binata. Sorry po, sir. Nahihiyang sabi ng bata kay Briggs. It's okay, baby. Pwede mo akong tawagin ng papa kung kailan mo gusto. Nakangiting sabi ni Briggs. Pero ang totoo ay parang tumalon ang puso niya sa tuwa. Nagtagal pa ng ilang oras si Briggs sa apartment nila Samantha. Saka sila nagpaalam na umuwi na. Bayang man, babalik ako rito at dadalhan kita ng maraming pasalubong. May laruan po ba? Maraming laruan. Nakangiti niyang ani. Hinalikan muna niya sa noo ang bata bago sila tuluyang umalis. Sam, ang bait pala ng boss mo no? At hindi lang basta mabait. Gwapo pa at sobrang... Napatigil sa pagsasalita si Divine nang takpan ni Samantha ang bibig niya ng kamay nito. Ang ingay mo? Alam ko na yun, hindi mo na kailangan pang sabihin. Kinagat ni Divine ang kamay ng kapatid niya kaya nabitawan siya nito. Ang sama mo talaga sa akin ano? Nagpapakute pa si Divine kay Samantha pero inambahan lang siya nito. Kaya't mabilis siyang lumayo sa kapatid niya. Ikaw talaga?
Sam naman, tingin ko naman bagay kayo. Divine, stop it. Wala akong gusto sa boss ko. At huwag mong masamain ang kabutihan niya kay Archie. Malapit lang siguro siya sa mga bata kaya siya ganon. Ay, ewan ko sa'yo. Basta't may nakikita akong kakaiba sa kanya. Naiiling na lang si Samantha bago iwan ng kapatid at sinundan ng anak na pumasok sa loob ng apartment nila. Pagdating ni Briggs sa kanilang bahay, ay ang magulang kaagad ang bumungad sa kanya. Ma'am? Dad? Isang malakas na sampal kaagad ang bumungad kay Briggs galing sa kanyang ina. Papaano mong nagawang saktan si Deborah, ha? Hindi mo ba nakikitang sobrang mahal ka niya, Briggs? Pinagkatiwala siya ng magulang niya sa'yo. Pero anong ginawa mo? Bakit ba palagi mong pinapaboran si Deborah? Ako ang anak mo, Mom. Hindi ang babaeng yun. Para ko na rin siyang anak, Briggs. Sa bait ni Deborah, bihira ka nilang makakahanap ng katulad niya. Hindi ko na mahal si Deborah. Bakit ba kailangang ikaw ang palaging nasusunod? May karapatan akong pumili kung sinong babaeng gugustuhin ko at gusto kong pakasalan. No! Si Deborah lang ang pakakasalan mo. Sa ayaw at sa gusto mo, ipakakasal ko kayong dalawa. No way, Mom. Gagawin kong sinasabi ko, Briggs, at hindi ka makakatanggi sa gusto ko. Galit na ani ni Carissa at iniwan ang asawa at anak niya. Napahilamos na lang si Briggs sa kanyang mukha dahil sa inis. Alam kong hindi mo gustong magpakasal kay Deborah. Hahayaan kitang gumawa ng hakbang para hindi matuloy ang kasal niyo. At ako nang bahala sa iyong ina. Napabugan ng hangin si Briggs na nagpapasalamat sa kanyang ama. Mabuti na lang at hindi ito katulad ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala. Pwede mo akong lapitan kung kailangan mo ng tulong. Anya ng kanyang ate. Naiintindihan siya nito dahil tulad niya ay ang ina rin niya ang nagdesisyon kung sino ang dapat na mapapangasawa nito. Mabuti na lang at mabait ang lalaking napili ng kanyang ina para sa kanya. Salamat, ate. You're welcome. Tulad ng gusto ng ina ni Briggs, ay kaagad niyang pinaasikaso ang kasal ni Deborah at Briggs. Tita, thank you Hindi ko alam kung papaano kitang pasasalamatan sa kabutihan mo sa akin. Paglalambing ni Deborah sa ginang. Nasa isang butik sila at naghahanap ng gown na isusuot ni Deborah. Basta't para sa iyo, iha. Gagawin kong lahat maging asawa ka lang ng anak ko. At syempre, para na rin sa pagkakaibigan namin ng iyong ina. Para mas sumibay pang relasyon namin bilang magkaibigan. Nakangiting sabi ni Carissa sa dalaga. Niyakap ng dalaga ang ginang dahil sa sobrang tuwa niya. Lihim siyang nagpapasalamat at sa kanya pa rin kumampi ang pagkakataon. Tell me kung uuwi ka na. Ihahatid kita sa inyo. May mga binili rin ako para kay Archie. Sir, kakabili mo pa lang po kahapon kay Archie ng laruan na. Nakakahiya naman po. Huwag kang mahiya dahil kagustuhan ko naman na ibili siya ng gusto niya. At wala naman akong hinihinging kapalit. Anya. Walang nagawa si Samantha kung hindi ang sumunod sa boss niyang nauna pang lumabas sa kanya. Huy, pansin ko Palaging kasama mo si Sir tuwing uuwi ka. May something ba sa inyo? Aminin mo nga. Tukso sa kanya ni Venus. Tumigil ka nga, nakakahiya pag may nakarinig. Baka mamaya sabihin nilang nilalandi ko ang boss natin. Saway kaagad ni Samantha sa kaibigan niya. Bakit ka naman nahihiya? Kung totoo namang nilalandi mo si Sir Briggs. Hindi ko alam na makapal din pala yung mukha mo. Akala mo ba hindi namin alam na palagi kayong magkasabay ni Sir sa pag-uwi? Parehong nagkatinginan si Venus at Samantha sa sinabi ng kasama nila. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Rosa. Dahil pumapatol ako sa mga taong walang tabas ang dila kung makapagsalita. Lalo pat hindi totoong sinasabi mo. Banta kaagad ni Samantha sa katrabaho niya. Pero inirapan lang siya nito sabay talikod sa kanila. Ito ang ayaw kong marinig dahil alam ko ng kasunod nito. Anya sa kaibigan niya. Sorry na. Hinging tawad ni Venus sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya bago tumango. Pasensya na po sir kung medyo natagalan ako. It's okay, let's go. Sumakay na si Samantha sa sasakyan.
Katulad ng unang hatid ni Bricks sa kanya, ay pinagbuksan siya nito ng pinto. Mula sa hindi kalayuan ay tumaas ang kilay ni Carissa na nakatingin sa babaeng kasama ng anak niya. Balak niya sana itong sunduin para yayain kumain sa labas. Kasama sila Deborah pero nakaalis na ito. Kaya naman pala nakipaghiwalay ka kay Deborah. Dahil may ipinalit ka na pala sa kanya. Hindi ako makapapayag na ang kagaya lang niyang mapapangasawa mo, Bricks. Dahil hindi siyang nababagay sa'yo. Ani Carissa at umalis na rin. Masayang sumalubong si Archie sa dalawa, lalo na kay Bricks. Tuwang-tuwa pa ito sa dalang pasalubong ng binata sa kanya. Thank you po dito, Papa. Nakangiting sabi ng bata. Nakasanayan na niyang tawagin na Papa si Bricks. Hindi naman tumututol ang binata at hinayaan na lang ito. Sam, tingnan mo nga ng mabuti ang boss mo. Diba, kahawig niya si Archie. Tignan mo sa galaw at sa balat at sa ilong. Halos magkaparehas lang sila. Divine, yung bunganga mo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi kaya si Sir Bricks ang ama ni Archie? Imposible naman yan, Divine. Ang layo ng pinuntahan ko kaya't imposible na siyang lalaking yon. E papaano nga kung siyang ama ni Archie? Anong gagawin mo? Itatago mo anak mo sa kanya? Di ba karapatan din niya na malaman na may anak kayo? E bakit mo ba pinipilit palagi na si Sir Bricks ang ama ni Archie? Dahil sa magkahawig nga sila. At kung mag-usap ang dalawa sobrang close sila. Mas close pa nga si Archie sa kanya kaysa sa akin eh. Tama na nga, huwag na natin niyang pag-usapan. Nag-aalala lang ako para sa inyo ng pamangkin ko, Sam. Dahil kung siyang ama, siguradong pati pamilya ni Sir Bricks ay gustong kunin siya. Kaya't kung ako sa'yo, alamin mo na ngayon pa lang ang totoo. Nagpaalam na si Divine na gagawa ng snacks nila. Naiwan namang nakatulala si Samantha habang pinagmamasan ng naglalarong anak niya kasama si Bricks. No, imposible na siyang ama ni Archie. Ani Samantha, ayaw niyang paniwalaan ng kapatid. Pero ang nakikitang pagkaparehas ng dalawa ay parang nakumbinsi na rin siya sa sinabi ni Divine. Mama, laro po tayo. Nakangiting kinawayan lang ni Samantha ang anak niyang magtatatlong taon pa lang. Pero matuwid na itong magsalita at para na itong 5 years old kung mag-isip. Nang dumating si Divine ay hinugasan niya na muna ang kamay ng anak niya bago ito pinasnacks. Pagkasapit ng gabi ay nagpaalam na si Bricks. Dito ka nilang po maghapunan, sir. Yaya ni Divine sa binata. Hindi na, salamat na lang at may pupuntahan pa rin kasi akong kaibigan. Tanggi nito sa dalaga, habang tahimik lang si Samantha na nakikinig sa dalawa. Balik ka po agad, Papa. Nakangiting pumantay at kinurot ni Bricks ang pisngi ng anak niya. Babalik ako, baby. Basta't hindi ako busy, ha? Tumangutang ang bata at yumakap muna sa binata bago siya umalis. Habang nasa kotse, ay tinawagan ni Bricks ang kaibigan niya na siyang gumawa sa kinakailangan niya. Puntahan mo na lang ako sa bahay. Andito nang pinapagawa mo. Salamat, dude. Walang anuman, basta't para sa'yo. Kinakabahang ibinaba ni Bricks ang cellphone niya at binilisan pa ang pagpapatakbo niya ng kotse para makarating kagad siya sa bahay ni Rudy. Ang bilis ah. Birong totoo ng kaibigan niya. Hindi na ako makapaghintay na makita ang resulta. Isinama ni Rudy ang kaibigan sa library niya at doon ibinigay ang envelope na kinuha niya sa ilalim ng lamesa. Buksan mo nang malaman mo kung anong gusto mong malaman. Hindi na nag-atubili pa si Bricks na buksan ang envelope. Unang bumungad sa kanya ang larawan ni Samantha habang masayang nakangiti. Nang tignan niya ang isang papel ay halos hindi kumukurap ang mga mata niya na nakatingin sa resulta ng DNA. It's positive? Yes, 99.99%. Anak mo nga ang batang anak ni Samantha. Ibig sabihin, siya yung babaeng binalikan mo sa probinsya noon? Ani Rudy. Namula ang mga mata ni Bricks at halos hindi makapaniwala sa nakita. Kaya pala ang gaan ang loob ko sa kanya unang kita ko pa lang. Dahil anak ko pa lang talaga siya. So paano ba yan? Isa ka na palang ama nang hindi mo namamalayan.
At ang tadhana pa mismong naglapit sa inyong dalawa para makasama mo sila ng kanyang ina. I didn't expect this pero masaya ako ngayong may dahilan na ako para hindi na matuloy ang plano ni Mommy na ipakasal ako kay Deborah. Nakangiti niyang sabi habang nasa hawak na papel ang tingin. Pag uwi ni Briggs, ay expected na niya na hinihintay siya ng kanyang ina. Mabuti naman at nakauwi ka na. Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yun at dumidikit ka sa kanya, ha? Ni Katiting, hindi niya mapapantayan si Deborah. Ni Kalingkingan, hindi niya kayang lagpasan ng babaeng gusto ko para sa'yo. Galit na ani ni Carissa. At kailan ka pa naging stalker ko, Ma'am? Ganun ba talaga kataas ang tingin mo sa iyong sarili at ganyan ka nalang humusga kay Samantha? Galit na sagot ni Briggs sa kanyang ina. Hindi siyang nababagay sa'yo dahil isa siyang gold digger. Hindi siya gold digger, Ma'am. Wala siyang hinihingi sa akin at lalong wala kaming relasyon. Masyado lang nabilog ni Deborah ang utak mo, kaya ganyan ka kumakahusga. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Briggs na siyang ikinatabingi ng mukha niya. Ngumiti si Briggs sa kanyang ina ng matamis habang naiiling. Hindi ko alam na sa isang iglap lang ay nagbago na ang hinahangaan kong ina dahil lang sa susun ng ibang tao. Ang bilis mong nagbago. Hindi na ikaw ang mami kong mapagmahal at maalalahanin sa mga anak niya. Huwag mo sanang hintayin na mawalan ako ng respeto sa iyo, Ma'am. Mahal kita dahil ina kita. Pero hindi ko maaaring sundin ang gusto mo para lang mapatunayan kong mahal kita. Kahit ano pang pilit mong gawin, hindi ko pakakasalan ng babaeng gusto mo para sa akin. Dahil may nakita na akong karapat-dapat para maging kabiyak ko. At hindi mo ko mapipigilan. Iniwan ni Briggs ang ina sa sala. Hindi naman nakagalaw si Carissa sa kinatatayuan niya. Unang pagkakataon na sinagot siya ng anak at nasasaktan siya sa binitawan nitong salita sa kanya. Sige, palagi mo pa yang gawin at ang anak mo na mismo ang lalayo sa'yo. Anya ng kanyang asawa na nakikinig lang pala sa kanila. Pero gusto ko lang namang makita siyang masaya. Bakit ba hindi niyo naiintindihan yon? Dumaan ka rin sa arranged marriage, Carissa. Baka nakakalimutan mong tinakasan mo lang din ang naka-arrange noon sa'yo. Huwag mo naman sanang gawin sa anak mo ang ginawa ng magulang mo noon sa'yo. Kahit ako hindi ko na alam kung papaano kong ibabalik ang dating Carissa na nakilala ko at minahal ko ng husto. At kung may pagkakataon man ako, gusto kong makita at makasama ang unang Carissa na siyang dahilan kung bakit ako natutong magmahal sa katulad mong mayaman. Sa ginagawa mo ngayon, pinapakita mo lang sa akin na hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Dahil katulad ng babaeng hindi mo gusto mahirap lang din ako kagaya niya. At kung patuloy kang ganyan, mas mabuti na rin sigurong maghiwalay na lang tayo. Sabay alis nito sa harapan ng asawa niya. Arnulfo, ginagawa ko ito para sa anak natin at hindi para sa atin. Sigaw ni Carissa sa asawa niya. Pero hindi na nakinig pa ang asawa niya. Kaya't galit na umupo na lang siya sa sofa. Kinabukasan, pumasok si Samantha pero wala si Briggs. Kaya't ang naging trabaho niya ay inayos at nilinis na lang niya ang loob ng opisina ng binata. Nang biglang may pumasok, babatiin na sana niya ito sa pag-aakalang si Briggs ang dumating. Sino mag-aakalang isang katulad mo'y malandi at pailalim palang magtrabaho, ano? Ani Deborah nakapapasok lang. Miss Deborah, nire-respeto kita dahil sa girlfriend ka ng boss ko. Pero hindi naman kita hahayaan na insultuhin ako ng walang dahilan. Anya sa dalaga. At nagmamalinis ka pa sa akin? Dahil wala akong ginagawang masama. Nandito ako para magtrabaho, hindi para lumandi. Nakipagsukatan pa ng tingin si Deborah sa dalaga. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Alam kong ang mga katulad mo, patalikod kung tumira. At alam kong katulad ng iba, inalok mo na rin niyang katawan mo sa boyfriend ko para makakuha ka lang ng pera. Dahil ganyan naman kayong mga isang kahig isang tuka, hindi ba? Malutong na sampal ang dumapo sa mukha ni Deborah at nasundan pa ng isa pang sampal galing kay Samantha. Wala kang karapatan na husgahan ako. Dahil oo, isang kahig isang tuka lang kami.
Pero hindi namin ugali na lumandit ang kinin ng hindi naman talaga sa amin. Galit na sabi ni Samantha sa dalaga. Akmang sasampalin din siya nito nang mahawakan niyang kamay ng dalaga. At malakas siya nitong itinulak. How dare you to push me? Isusumbong kita kay Brix. Tila naiiyak na sabi nito. Pero si Samantha nakatingin lang sa dalaga. Magsumbong ka kung saan mo gusto. Basta't ipagtatanggol ko lang ang sarili ko sa'yo. Inis na umalis ng opisina ni Brix si Deborah. Kaagad din niyang pinuntahan ng ina ni Brix at nagsumbong doon. Pagsapit ng hapon ay umuwi na si Samantha at kasama niya si Venus. Ganun na lamang ang gulat niya nang makita niya si Brix doon. Mabutit nandito ka na. Kanina pa kitang tinatawagan na pero hindi kita makontak. Alam mo bang kanina pa yung boss mo rito kasama ang kaibigan niya? Anong ginagawa nila rito? Hindi ko alam. Ani Divine. Mama, naglalaro po kami. Nakangiting ani ng anak ni Samantha. Pahinga ka na muna baby para makapaglinis ka mamaya. Kakausapin ko lang si sir, Tumango lang ang anak niya kaya't sinenyas ni Samantha ang kapatid na dalhin na sa loob si Archie. Sumama na rin si Venus sa kanila sa loob. Sir, hindi naman po sa pinagbabawalan kita pero napapansin ko nang napapadalas na po ang pagpunta mo rito eh. Nung una ayokong maniwala na wala kang motibo. Pero ngayon, hindi ko alam kung masasabi ko pa ba yan. Ani Samantha kay Brix. Tahimik lang din si Rudy na nakikinig sa dalawa. Can I talk to you? Yung tayong dalawa lang sana. Tungkol po ba saan yung pag-uusapan natin? Tungkol sa anak mo. Napatigil sa paglalakad si Samantha at mariing tinitigan ng lalaki. Ano hong tungkol sa anak ko? Kinakabahang tanong ni Samantha sa binata. Sumakay ka na. Mabilis na sumakay sa kotse si Samantha nang pagbuksan siya ni Brix. Sumakay na rin ang binata. Alam kong hindi ka maniniwala at hindi rin naman ako makapaniwala. Pero ito ang totoo. Natatandaan mo pa ba kung saan ka pumunta 3 years ago? Agad na kinabahan si Samantha sa tanong ng binata. Hindi ko alam ang tinatanong mo. Pagtanggi niya dahil mukhang alam na niya ang sasabihin nito. Alam kong tatanggi ka pero hindi ka makakatanggi sa akin dahil alam kong alam mo kung sino ka. Diretsuhin mo na nga ako, pwede ba? Akong lalaking nakaniig mo 3 years ago. Imposible. Tama ka. Pero totoo. Isa sa palatandaan ko sa'yo. Yang tattoo mo na hugis butterfly sa may bandang dibdib mo. Yan lang ang tanging naaalala ko sa'yo. Napahawak si Samantha sa may bandang dibdib niya. Kung ganun ay, alam na rin niya na anak niya si Archie. Yes. Tugon nito sa dalaga na animoy, alam nito ang iniisip niya. Pina-DNA ko siya kagad nung una ko siyang nakita at kahapon ko lang nakita ang resulta. Halos hindi makasagot si Samantha sa bilis sa mga pangyayari. Ano pa bang magagawa ko? Alam mo nang tungkol sa kanya. Wala na akong maitatago pa sa'yo. Hindi mo kailangang itago ang anak ko dahil may karapatan ako sa kanya. At kahit alam ko na anak ko siya, hindi ko kukunin sa iyong anak natin. Nakahinga ng maluwag si Samantha sa sinabi ng binata. Huwag mo lang ipagkait sa akin ang anak ko at hayaan siyang makilala niya ako. Gusto ko rin na dalhin niya ang apelido ko. Napayuko si Samantha at hindi kagad nakapagsalita. May choice pa ba ako? Wala. Dahil kahit naman na tumanggi kay gagawin ko pa rin ang dapat para sa anak ko. Matapos mag-usap, ay kinausap naman ni Samantha ang anak niya. Sobrang saya nito nang sabihin niyang si Brix talaga ang hinahanap nitong ama. Maging si Divine at Venus ay hindi rin makapaniwala. Sinasabi ko na nga ba't may something kayo ni boss eh. Bulong ni Venus kay Samantha. Tumigil ka nga riyan. Wala akong alam na siya palang ama ng anak ko. Kung hindi niya sinabi hindi ko naman malalaman. Anya, ang swerte mo naman at naanak ang kanibos. Sana ako rin. Bulong nito kaya kaagad siyang nakatanggap ng batok galing sa kaibigan niya. Hindi ko naman sinasadyang magpaanak, Venus. Sadyang nabuo lang siya sa hindi tamang panahon. Pero hindi naman ako nagsisisi dahil nakita ko at nahalikan kong pinakamamahal kong si Archie na siyang nagbigay kulay sa buhay naming magkapatid.
Papaano kung manligaw siya sa'yo, Sam? At pakasalan ka niya dahil gusto ka niyang makasama? Wala naman sa isip ko yan, Divine. Tama nang alam ko kung sinong ama ng anak ko at tanggap siya nito ng buong buo. Seryoso niyang sabi sa kapatid niya. Tumango lang si Divine at nirespeto kung anong desisyon ng kapatid niya. Palagi siyang nasa likod nito at hinayaan lang niya ang desisyon nito basta't alam niya sa ikakabuti ng kapatid niya. Mabilis lang na lumipas sa mga araw. Mula nang malaman ni Brix na anak nga niya si Archie, ay halos doon na lang natuon ang panahon niya sa kanyang anak hanggang sa dumating na ang araw ng kasal nila ni Deborah na hindi niya namamalayan. What is this? Anong ibig sabihin nito? Galit na bulyaw ni Brix sa mga taong nasa loob ng sala nila. Sir, makeup artist po kami. Kami ang kinuha ng mami mo para mag-makeup sa iyo para sa wedding mo. Paliwanag ng makeup artist. What? Yes, son. Matutuloy ang kasal niyo ni Deborah, whether you like it or not. How dare you? Dumagundong ang galit na boses ni Brix sa apat na sulok ng kanilang sala. Ina lang kita pero wala kang karapatan na pangunahan ako sa mga desisyon ko kung sino bang gusto kong pakasalan. At sinong gusto mo? Ang babaeng ina ng anak mo? No way, Brix! Matatanggap ko pa ang anak mo, pero never kong matatanggap ang ina niya para maging asawa mo. Galit ding sabi ni Carissa. Lihim niya palang pinasusundan ng anak niya kung saan ito palaging pumupunta. At sa tingin mo ba magtatagumpay ka sa gusto mo? Kung gusto mo magpakasal kay Deborah, di ikaw ang magpakasal sa kanya. At simula sa araw na ito, kalimutan mo ng anak mo ko. Dahil simula rin sa araw na to, kalilimutan ko na rin ikaw ang ina ko. May diing sabi ni Brix sa kanyang ina bago ito iniwan. Wala kang makukuhang mana galing sa akin at hindi mo mahahawakan ng kumpanya kung hindi ka magpapakasal kay Deborah. Mark my words, Brix. Sigaw ni Carissa sa anak niya. Nilingon ni Brix ang kanyang ina at malalim na tinignan. Sa'yo na yung kayamanan mo. Dahil wala akong pakialam dyan. Dahil wala akong ina naghahaman sa pera na ang akala niya pera lang ang makakapagpasaya sa kanya. Pagkasabi nun ay kaagad na niyang tinalikuran ng kanyang ina. Brix! Bumalik ka rito! Galit na sigaw ni Carissa sa anak niya pero nakasakay na si Brix sa kanyang kotse. Ano? Masaya ka na? Pinahiya ako ng anak mo. Parehas lang kayong ama't anak. Mga wala kayong kwenta. Malakas na sampal ang natanggap ni Carissa mula sa asawa niya, kaya't hindi makapaniwalang nakatingin siya rito. How dare you? Nagagawa mo na akong saktan ngayon. Umiiyak na ani ni Carissa. Dahil sumosobra ka na, hindi ako makapaniwala na walang kwenta palang tingin mo sa akin. Mabuti't sinabi mo yan. At simula sa araw na ito, kalilimutan ko ng asawa kita. At ipapaanal ko ng kasal nating dalawa para sumaya ka na't wala ka ng asawa na walang kwenta. Mahinahong sabi ni Arnulfo. Nahimasmasan si Carissa sa mga sinabi niya. Nang wala ng asawa sa tabi niya, ay mabilis niya itong hinabol pero hindi na niya ito naabutan pa. Sa simbahan naman, ay nagwala si Deborah nang malaman na hindi tumuloy si Brix sa kasal nila. Pati ang magulang niya ay nagalit sa pamilya ni Brix. At kay Brix mismo dahil sa ipinahiya nito ang pamilya nila at ang nag-iisa nilang unika iha. Mommy, hindi ko matatanggap to. Ikamamatay ko ito, Mom. Hanapin niyo siya, Mom, please. Umiiyak na pakiusap ni Deborah sa kanyang ina. Naaawa namang nakatingin si Leonor sa kanyang anak. Let's go. Sa bahay na tayo mag-usap. Nakakahiya na sa mga andito. Pakikiusap ng ina ni Deborah sa kanya. Paano ng kasal ko, Ma'am? Paano pag binibiro lang pala tayo nila Tita Carissa? Diba? Stop it, Deborah! Sinabi ko na sa'yo na tigilan mo na si Brix pero anong ginawa mo? Mas lalo mo lang nilagay sa kahihiyan ng pamilya natin. Galit na sabi ng kanyang ina at pilit siyang inilalabas nito sa loob ng simbahan. Sir? Anong ginagawa mo rito? Diba kasal mo ngayon? Nagtatakang tanong ni Samantha sa boss niya nang makita niya ito sa apartment niya.
Kauuwi niya lang kasi galing palengke. Hindi ako tumuloy. Ang anak ko lang ang gusto kong makasama. At kung mangyari man na magpapakasal ako, ikaw lang ang dadalhin ko sa altar, Sam. Sabay ganap ni Briggs sa kamay ng dalaga. Gusto kong buo ang pamilya na makakagisnan ng anak ko. Kaya Sam, will you marry me? Nahigit na Sam ang sariling hininga dahil sa narinig. Sir, may lagnat ka po ba? O baka naman tulog ka't nananaginip na ako. Mahirap yan. Ang sabi pa naman ng tatay namin noon pag biglang nagising ang isang tao galing sa pagkakatulog, ay wag mo nang paaapakin sa lupa. At baka daw hindi na makabalik sa pinanggalingan niya. Anya ni Samantha sa boss niya. Kaya't muntik nang maibuga ni Divine ang iniinom niyang juice. Pati si Briggs ay hindi makapaniwalang nakatingin sa dalaga. I'm not joking, Sam. Bakit? Sino po bang nagsabi na nagbibiro ka? Anya, napakamot si Briggs sa kanyang ulo at hindi alam kung ano pang ibang sasabihin. Para kasing baliwala sa dalaga ang proposal niya. Hindi laro lang ang kasal na hinihingi mo, Sir Briggs. Para sa akin, sagrado ang kasal. Dahil ito ang patunay na mahal mong isang tao at handa mo siyang samahan sa hirap at ginawa. Totoong ama ka ng anak ko, pero hindi mo yan pwedeng gamitin para pakasalan kita. Tandaan mo, ang kasal para lang sa mga taong nagmamahalan. Anya habang seryosong nakatingin kay Briggs. Lalong humanga ang binata sa dalaga, kaya mula noon ay araw-araw na niyang nililigawan ng dalaga. Ang ganda nito Kinikilig na po rin ni Venus at Divine sa hawak niyang bulaklak. Nag-uumpisa na naman kayo Saway niya sa dalawa. Uy, bakit naman? Aminin mo, kinikilig ka rin ano? Tukso ni Divine sa kapatid niya. Anong kinikilig ka dyan? Ay, aminin. Sabay na sabi ng dalawa kaya't naiiling na lang si Samantha. Mama, halika po, laro po tayo. Hinila ni Archie ang ina palabas ng kusina at dinala sa sala kung saan si Briggs ay naghihintay sa kanila. Sige na papa, tumabi ka na kay mama at ako na pong magkakasal sa inyong dalawa. Utos ng bata. Parehong nagpipigil ang dalawa na hindi tumawa. Ganoon din si Venus at Divine na nakasilip sa kanila at gustong humalakhak sa nakitang ekspresyon ng mukha ni Samantha. Habang si Briggs ay tuwang-tuwa sa kalokohang naisip nila ng anak niya. Parang pinagkakaisahan niyo ko No mama, wag ka pong malikot. Ani Archie nang akmang aalis si Samantha sa pwesto niya. Pinandilatan ni Samantha ng mata si Briggs, pero ang binata, kumindat lang sa kanya. Sira ulo ka ba? Ngumiti lang si Briggs at hindi na pinansin ng dalagang gusto siyang kutusan. Hindi na napigilan ni Venus at Divine ang tumawa habang nakasilip. Nakasimangot na kasi si Samantha. Pero pag tinitignan siya ng anak, ay ang tamis ng ngiti nito. Matapos ang kunwaring seremonyas, ay kaagad na sanang tatayo si Samantha. Pero pinigilan siya ni Archie. Wait mama, hindi pa po tapos. What? Wala pa akong sinasabi na kiss the bride. Namilog ang mata ni Samantha at huli na siyang nakakilos dahil naabot na ni Briggs ang batok niya at lumapat na ang labi nito sa labi niya. Oh my goodness! Napatakip si Divine at Venus sa kanilang bibig dahil sa nakita. Parehas pang kinurot nila ang isa't isa dahil sa kilig nila sa dalawa. I love you. Ani Briggs ang pakawalan niya ang labi ng dalaga. Say I love you too mama. Ani Archie. Napilitang mag-I love you to si Samantha sa binata, kaya't ang lapad ng ngiti nito na pati ang matay nakangiti na. Walang iya ka, ginamit mo pa yung anak mo sa kalokohan mo. Inis na ani ni Samantha nang medyo malayo sa kanilang anak nila. In fairness, effective naman siya, nakangiting sabi ng binata. Kaagad namang hinampas ni Samantha ang binata sa dibdib, pero hinawakan lang ni Briggs ang kamay niya at dinala sa labi nito. Ang sweet niyo talagang dalawa. Sagutin mo na kasi yan, Sam. Kunwari ka pa halata namang mahal mo rin naman siya. Ani Divine. Nakangiting tinignan ni Briggs ang dalaga na nahihiya na. Really? Is that true, Sam? Mahal mo rin ako? Pangungulit ni Briggs sa dalaga.
Dahil sa kaibigan at kapatid niya ay napaamin ng wala sa oras si Samantha na siyang ikinatuwa ni Briggs. Finally, nakangiti niyang sabi. Kaagad niyang niyakap ang dalaga at ginawaran to ng halik sa noo. Ay, sa noo lang? Walang ganon? Sabay nguso ni Venus kaya't natawa na lang si Samantha at Divine sa sinabi ng kaibigan. Mula nang sinagot ni Samantha si Briggs, ay saka naman bihira na lang na magkabanding ang tatlo. Dahil busy na si Samantha sa bago niyang trabaho, ganoon din si Briggs. Simula kasi nung nag-away si Briggs at ang kanyang ina, ay pinaalis na rin niya si Samantha sa trabaho niya. Baka kasi ito pang pagbunto na ng galit ng kanyang ina sa kanya. Wala na rin siyang balita sa kanyang pamilya. Dahil mula nang umalis siya sa kanilang bahay ay hindi na siya muli pang kumontak doon. Di na rin siya makontak ng magulang dahil sinira na niya ang una niyang cellphone at bumili na lang siya ng bago. Sam, nandyan ang iyong prinsipe. Tukso ng mga kasama ni Sam sa kanya. Paano kasi? Parang isang prinsipe si Briggs na nakasandal sa isang pader kung saan niya hinihintay ang dalaga. Ang gwapo niya talaga, no? Oo nga eh. At ang swerte ni Samantha sa kanya. My gosh, at sobrang hot pa. Anya ng mga kasama ni Samantha. Naiiling na lang si Samantha na nakikinig sa mga ito. O paano, mauna na ako sa inyo ah. Tumangulang ang mga kasama niya habang nakasunod ang tingin ng mga ito sa kanila. Ang aga mo yata ngayon, ani Samantha. Gusto ko makasama kayo ng anak natin. Akala ko ba may trabaho ka pa? May surprise kasi ako sa iyo kaya maaga ako ngayon. Tumango na lang si Samantha at hindi na pinansin ang sinabi ni Briggs sa kanya. Pagdating nila sa kanyang apartment, ay nagtatakang napatingin si Samantha sa kanilang tinitirhan. Anong meron? Takang tanong niya sa binata. Ngumiti lang si Briggs sa dalaga at pinagbuksan siya nito ng pinto. Wow! Mahinang anya. Napangiti pa siyang inilibot ang paningin sa paligid. May maliit na mesa na nakalagay sa kanilang labas at napapalibutan to ng maraming nagagandahang bulaklak. Hey, ano to? Takang tanong nito nang makalapit na sila sa may mesa. Alam kong hindi pa ngayon ang tamang panahon para sabihin to sa'yo. Pero hindi na ako makapaghintay na makasama ka ang anak natin. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin, Sam. Nanlaki ang mata ni Sam nang makitang lumuhod na ang binata sa harap niya at may dinukot ito galing sa kanyang suot na pantalon. Sam, can you be my wife? Will you marry me? Masuyong sabi ng binata. Hindi napigilan ni Samantha na mangilid ang mga luha niya. Hindi nito alam na tototohanin ni Briggs ang sinabi nito sa kanya na pakakasalan siya nito kapag nasa tamang panahon na. Ilang buwan pa lang silang magkasintahan pero't eto na siya ngayon. Yes, Briggs, pakakasalan kita. Nakangiti niyang sabi. Kaagad namang tumayo si Briggs at sinuot ang singsing sa daliri niya. Kaagad din siya nitong niyakap at siniil ng masuyong halik sa labi. Tumikhim si Divine kaya napabitaw si Samantha sa binata at nahihiyang nakatingin sa kapatid niya. Finally, ikakasal ka na rin at mabibigyan na rin ng magandang buhay ang pamangkin ko. Nakangiting sabi ni Divine. So paano ba yan? Kailan niyo babalak na magpakasal? Ani Venus. Kung gusto nating madaliin, pwede namang sa judge na lang. Pero bago sana mangyari yun gusto ko sana magkaayos muna kayo ng mami at daddy mo, Briggs. Ayoko namang ikinasal tayo na may samaan pa kayo ng loob. Kahit ganun ang magulang mo, o kahit ganun ang mami mo, ina mo pa rin siya, Briggs. At anak ka pa rin niya. Kaya't kailangan mong ibaba ang pride mo para sa kanya. Mahabang paliwanag ni Samantha sa lalaki. Basta para sa'yo gagawin kong lahat kung yan ang gusto mo. Nakangiting niyakap ni Samantha ang binata. Kasabay ng anak nilang siyang dahilan kung bakit siya naging masaya. Dahil kung wala ito, hindi niya makikita ang lalaking mamahalin niya habang buhay. Katulad ng gusto ni Samantha, ay dinalaw ni Briggs ang kanyang ama. Masaya naman si Arnulfo na nakitang muli ang anak niya at ang babaeng mahal nito. O eto na bang apo ko? Mabilis na nagtago si Archie sa likod ng kanyang ina habang nakasilip sa kanyang lolo.
Baby, huwag kang matakot. Mabait si Lolo. Kaya sige na't mag-bless ka na kay Lolo. Ani Samantha. Dahan-dahang lumabas si Archie sa likod ng kanyang ina at lumapit sa kanyang lolo. Saka siya nagmano rito. Kaawaan ka ng Diyos, apo. Masayang niyakap ni Arnulfo ang apo niya at saka ito binuhat. Bricks. Naluluhang sambit ni Carissa sa pangalan ng anak niya. Mom. Kaagad niyakap ni Carissa ang anak niya nang makalapit ito sa kanya. Anak, patawarin mo si Mommy. Pinagsisisihan ko nang nagawa ko sa'yo at sana mapatawad mo ko. Matagal na kitang napatawad, Mom. Hinihintay ko lang na magsisi ka bago kami pumunta rito. Mahinahong sabi ni Bricks. Iha, I'm so sorry kung nahusgahan kita kagad. Inaamin kong nasilaw ako sa pera kaya gusto ko si Deborah para sana kay Bricks. Pero hindi ko naman alam na ito palang dahilan na lumayo siya sa akin. Malungkot na ani ni Carissa. Wala naman po sa akin yun, Ma'am. Naiintindihan po kita. Ina ka lang na gustong makita na nasa mabuting kalagayan ng anak mo. Nakakaunawang sabi ni Samantha. Salamat, Iha. Napakabuti mo. At hindi nagkamaling anak ko na ikaw ang pinili niya. Niyakap ni Samantha ang ina ni Bricks at nagkapatawaran na rin ang mag-ina. Masayang nakikipag-usap si Carissa sa apo nila ni Arnulfo. Giliw na giliw siya sa bata na parang matanda kung makipag-usap sa kanila. Masaya naman si Samantha at Bricks na tinitignan ng anak nilang nakikipaglaro sa kanyang lolo at lola. Ngayong okay na kami ng anak ko. Gusto ko sanang maikasal na kagad kayong dalawa para hindi naman matawag na illegitimate child ang apo ko. Ako na mismo mag-aasikaso sa mga kakailangan ninyo. Ani Carissa sa dalawa. Okay naman po sa akin kahit sa judge lang, Ma'am. No, hindi po pwede. Ikakasal kayo ni Bricks sa simbahan and that's fine. Katulad nga ng sabi nito ay ito na nga lang nag-asikaso sa lahat ng kakailanganin nila. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kanilang kasal. Oh my goodness! Ang ganda-ganda mo, Sam! Naiiyak na sabi ni Divine. Oh, ba't nauna ka pang umiyak kesa sa akin? Naiiyak na rin na sabi ni Samantha. Kasi masaya lang ako para sa'yo. Hindi ko kasi naisip na darating ang araw na magsusuot ka ng ganito kagandang gown. Umiiyak na sabi ni Divine. Ako rin naman huwag ka nang umiyak. Baka masira pang makeup mo. Kung makapagsalita naman to, akala niya yung sa akin lang masisira. Balik na sabi ni Divine. Parehong natawa na lang sila at parehong nagpahid ng mga luha. Sa simbahan ay hindi mapakali si Bricks habang panay ang tingin niya sa kanyang relo kung anong oras na. Chill ka lang, bro. Darating yun. Ano ka ba? Tukso ni Rudy sa kaibigan niya. Ito kasi ang best man sa kanilang kasal ni Samantha, habang si Divine naman ang bridesmaid. Matagal pa bago dumating si Samantha sa simbahan. 9:00 pa kasi ang kasal nila. Pero 6:00 pa lang ay nasa simbahan na siya kasama si Rudy, habang nakasunod naman sa kanilang kanyang ina at ama. Kasama na rin ang anak nila ni Samantha. Matagal pa ba sila? Anya sa kaibigan. Relax, may 25 minutes pa. Natatawang sabi ni Rudy. Eksaktong 9:00 nang dumating si Samantha kasama si Divine sa simbahan. Nandito na ang bride. Sigaw ng tao sa may pinto. Kaagad na patuwid ng tayo si Bricks at Rudy nang bumukas ng pintuan. Mula sa bukana ng pinto ay kita ni Bricks ang kanyang magiging asawa. Napakaganda nito sa suot niyang gown na ang ina niya mismo ang pumili. Beautiful. Nakangiti niyang sabi habang hindi hinihiwalay ang tingin sa babaeng nagbigay kulay sa buhay niya. Pagdating ni Samantha sa tapat niya, ay kaagad niyang kinuhang kamay nito at dinala sa labi niya. You're so beautiful, inside and out. Puri niya sa dalaga. Thank you. Nahihiyang sabi ni Samantha. Sobrang saya niya at natupad ang pangarap niya na maikasal sa lalaking mahal niya. Dinala ni Bricks ang dalaga sa harap ng altar. Pinisil niya pa ang kamay nito dahil nanlalamig to. Nagsimula na ang seremonya sa kasal. Halos walang naiintindihan si Samantha sa sinabi ng pare dahil lutang siya. Ang tanging natatandaan lang niya
ay nang lumapat na ang labi ni Brix sa labi niya. Nagsipagpalakpakan ng mga tao sa simbahan, kasabay ng mga pagbati sa kanila ng mga nandoon. Congratulations son, iha! Masaya ako at kayo talagang nagkatuluyan. Hangad kong kaligayahan yung dalawa. Thank you mom. Kami nang bahala sa anak nyo. Nakaredy na rin ang mga tiket nyo papuntang Canada. Nakangiting sabi ni Arnulfo sa anak niya. At siguraduhin nyo lang na pagbalik nyo makakabuo kagad kayo Pahabol ni Carissa sa dalawa. Namula naman ng husto ang pisngin ni Samantha dahil sa hiya. Kaagad naman siyang niyakap ni Brix at hinalikan sa labi kahit nasa harap ng kanilang mga magulang. Sa buong buhay ni Samantha ay simple lang ang pangarap niya. Ang makitang masayang kapatid niya at magkaroon ng masayang pamilya ang anak niya. Noon pa niya kasi gusto na magkaroon ng buong pamilya ang anak niya. At nagpapasalamat siya sa Poong May Kapal na ibinigay sa kanya ang kanyang hiling. Wakas.